Praise God. At palakpakan ng Ginoo. Salamat sa Ginoo. Siguro karong simanaha nagkalailahi tag mga experience sa kinabuhi nga giagian. Maybe some of you na ay mga problema or mga panalangin or mga daghan kaayong pabor sa Ginoo. Monday morning, nag-adto mi sa San Fernando Bukidnon, diri mi agi sa may Panabog, going to Pakibato. Ngit-ngit pa kay alas 3 pa lang nagbiyahe nami. Nya abot na mo didto, napamigihapit-hapit ni mga pastor kauban namo unya pagka alas 6 na medyo hayag na jud siya. Nindot kay tanawon ang bukid ba kana bitaw naka sa top na sa bukid kanang pinakataas na jud. Umudungaw ka murag kag mahadlok sa kulba kung sa bani. Pero nindot siya kayo, pero pag abot sa unahan na dito na nagsugod nagakulba kay lapok na unya landslide unya ang atong sakyanan kay lowered man. Pero praise God ka nakaabot sa lugar sa Digungan. You know what that place before? It was a place of a terrorist people. No, ang mga namuyo dito gitamnan sila sa komunistang panghunahuna, pero di are kwan daw good people during those time, no? Walay mga daotang panghitabo. Unya ang among naabtan dito pag abot ng mga alas 7 kapin, nag-andam na daan og Bisaya nga manok. Wow, lami kayo. Amen. Gusto mo makag Bisaya nga manok? Anyway, mag-mission ta. I'm just sharing to you what the Lord has done into our mission as we are the church, as we are, you know, kita sa Deka na atay mission sa mga tribo. So, nag-adto mi kay gi-invite mi sa mga amigo nga pastor ito sa bukid sa atong kauban nga mga churches, mga lumad. No, pagka hapon na mitabok mi sa Davao River, na usa ka simbahan dito sa Tabukon sa Davao River. Unya walay kurinti nga lugar, mao ni nga murabog nahangawa na pud ko, naluoy na pud ko, Lord, tagaay mi panalangin kay atong tangan og solar dito, solar nga naay makakayag kuryente ba, no? Nagampo lang ko sa Ginoo nya nag-distribute pud tag mga blessing dito sa ilang lugar. Lipay kayo mga katawhan unya tabok na pud mi kay basin maabtan mig ulan, magbaha na pud na di na may katabok. I mean, pahubason pa sa kadali paano na ang tubig. Tapos ato na pud mi sa usa ka simbahan unya pagka second night nagkaroon og second day nag-lecture si Pastor Bal unya pagka second night nagkaroon og revival sa mga church leaders ng mga lumad pud gihapon ang ato ang church leaders dito unya I am the one who speak the word of God to them. Salamat sa Ginoo kay nahimot ang panalangin sa mga lugar nga atong giadtuan. Wag nasuko naman mo. Amen. You know what? Lipay kayo sila, even though dos gamay lang nga kilo sa bugas, lipay na kayo sila. And we thank you also sa atong mga those who are watching us, atong mga friend who help us nga mahimong akong unahuna man good kung chinilas ang atong ihatag. I mean, mas importante yun ang bugas kay kinahanglan yun na sa mga lumad pod ba. Muna akong giingon, dili man ta milyonaryo, pero the points that through that giving, we share the gospel to them. We share Jesus to them. Amen? O pag uli na mo na nag-birthday, agi pakaon maglitson. Oy, pastang lami agi sa litson. Anyway, gusto mo mag-litson? Mag-mission ta. Amen? Hindi mong tapad, andam baka. Yes, that's a question this morning. Acts chapter 2, let me read with you. In the book of Acts chapter 2 verses 1 to 13, verse 1, sabi ng Bible, when the day of Pentecost came, they were all together in one place, and suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together
in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Verse 7, utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Verse 9, Persian, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt, and parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome. Verse 11, both Jews converts to Judaism, Cretans and Arabs. We heard them declaring the wonders of God in our own tongues. Verse 12, amazed and perplexed, they asked one another, what does this mean? In verse 13, some, however, made fun of them and said, they have had too much wine. In verse 13, last verse, sabi ng Bible, nangahubog ang mga believers. Pero sa tinuod lang, wala sila nahubog. They are filled, na puno sila sa Espiritu Santo. Amen? Mag-ampo na kita, Ginoo nga labing gamhanan amahan sa langit. Lord, this morning, speak to us through the Holy Spirit that your word masabta namo kani nga magdasig kanamo, nga magligon kanamo, nga magpadayon kami sa misyon sa among kinabuhi to share the gospel, to preach to other people about your kingdom, that there's no one like you, our Savior, our Lord Jesus. Salamat kayo, Ginoo. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Tapalakpakan ng Ginoo. Praise God. Salamat sa Dios karon nga buntag atong isgutan kani siya. Kaning Acts, this is the continuation. We're studying the book of Acts, chapter 1. Whole book of Acts atong estudyuhan karon about the works of the Holy Spirit. Now, dinhi magsugod ang church o ang buluhaton sa Dios in the book of Acts chapter 2. 50 kaadlaw human ni Jesus pagkabanhaw, karon na fulfill ang iyang giingon nga mapuno sila sa Holy Spirit. And they will speak in tongues. Dili kaning speak in tongues nga karon. Unsa man ning karon nga speak in tongues. Naglibog siguro mo kanang muingon o ang uban ha. Wala man kumuano sa uban pero kanabang sarabara sikreberekorkorebeke. Ang ana ba daw niya ikaw nga naminaw di yug ka makasabot usay anak kayo mga kasabot. According to them, that is a language of angels. Unsa pa diha, no? But some, karon ang Bible, gihimo gani o, ang verse 13, some, however, made fun of them and said, they have had too much wine. Ang pagtuo sa uban, nga mga hubog sila. Pasabot, kaninga mga tao di ay, habang nagtapok sila, daghan kayo mga tao dito, pero dili tanan nagtuo jud sa Ginoo. Amen. Dili tanan nga sumusunod, dili tanan nga mo nagiingon maigsoon, dili tanan nga mga nasa simbahan nagtuo jud sa Ginoo. Ang uban, dili tanan nga nagtuo sa milagro, nagtuo sa Ginoo. Kaya atong isgutan ni siya karon nga morning. Sabi dito, the meaning of Pentecost is God's equipping His church with the power of His Spirit, so that He will be glorified among the nation. This morning, we'll be talking about a power from heaven. Ang gahom gikan sa langit. Kitang tanan hatong masabtan ni siya, dapat na atay gahom gikan sa Dios. Amen? Power from God. Why? Tungod kay dinhi sa kalibutan dunay mga daotang elemento. Evil spirit, daotang gahom, muguba, mupatay, mupangawat, katang dito mi sa bukid, nangangutan ako sa among gitulgan ba? Ikulbaan anuan ko, yung panila pastor, kabalo ka ba sa among lugar sa una? Pag musulod ka diri, di na ka makabalik nga buhi sa inyong panimalay. Kung ano man di ay, pag walay mo, dipinsa nimo nga kaila, friend nimo, relative nimo, kay ano man, kaning lugar na maigsuon, lugar ni sa mga komunista.
So gikulbaan na noon ko, hala ka, uy, unya pagkagabi, pag anay ng akong amig mga pastor, na ay nagbaktas-baktas ato ang kilid sa balay. Gikulbaan ako sa mut, ingko matay, mauli na ta. Pero wa patanahuman sa misyon, magpalayon gihapon ta. Kaya nga atong tumong diri, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Atong tumong diri, pagdasig sa katawhan sa Dios. Atong tumong diri, nga ipakita nato nga, dunay na higug mga Ginoo. Amen! Ito palakpakan ng Ginoo, hallelujah. Mauna nga, salamat sa Ginoo kay ato mga friend uban nag-share sila blessing mo ta akong gunuhon na dayon ng biro pag abot na mo sa area ingon ko sa pastor magpalit ta og bugas. Kay ang Pilipino bisag usa ra na kasud-an nga bulad basta naay bugas mabusog na. Amen. Bisag unsa pa na ka maliban lang sa mga nanga-diet ha, pero ang Pilipino I encourage them to be like this illustration also. Kanibang parehas sa kaning mga karabaw or kanding. Kabalo mo unsa man sila. Wala na sila magsawa nga mukaon og sagbot. Nakapansin mo sa mga karabaw? I encourage them, ingon ko sa mga katawhan didto, nga unta ing anak pud ta nga makistuhanon. Dili ta magsawa nga mubasa sa pulong sa Ginoo. Amen? Dili ta mapulan nga mupakli sa atong Biblia, mubasa aron ikaw mahimong mulampos, aron ikaw mahimong ma-empower, aron ikaw mahimong maligon sa imong kistuhanong kinabuhi. Kay karong panahon na we are in last days, tanawang panahon karon, summer pero nagabaha. Pag abot na mo sa lugar gitawag Matupi, sa pinakataas nga portion sa bukid, naglandslide. Kulbaan nami, ngunit pastora manaog ko. Mga bata panaugon yung ko ayaw lang. Kaya kung mahulog ta, kitang tanan matug langit. Kumidjar na maigsoon. Amen? Pero salamat sa Ginoo kay giampingan mi. Ang among kauban nga isa nga naog jud sila kay ikulbaan na kimusayaw na sa kanan niya in the left side of that road kana nga dalan basta pakilira jud kung mahulog dito goodbye Philippines. Pero giampingan mi sa Ginoo nakaabot ta sa mission field nga mao tong lugar nga sa una kani ato ingon nangutana ko ingon ang atong mama dinhi pastor nagamarcha man na sila dinhi. Unya sa ilang selebrasyon, mag-iyaw na sila baka. Unya kada balay sa among lugar dinhi, hatagan nila nagkarni, libre. Kung ingana di ano, kalami din yung kinabuhi ani. Pero the moment na binuang ka, ihawon ka nila. Grabe, ang gobyerno nila. Pero salamat kay naatay pang gobyerno gikan sa Ginoo. Muhatag og kagawasan. Muhatag og kinabuhing walay katapusan. Muhatag og kapasayloan sa atong pagkadautan. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo, praise God. Mauna nga ingon ni pastora, maula gini kay naamang guidalan diri gud sa San Pierre, Valencia. It takes or more or less mga 7 hours ang biyahe. Pero we want shortcut man lagi. So 3 hours na tuod among biyahe pero kulbahinam lagi mao ni nga tingnan imong tapad ayaw yung shortcut sa kinabuhi. Amen. So mao lagi among gusto shortcut kanang gusto ta magdali ba? Kanang gusto nato nga mudato ayon whatever kind of kaning pangandoy nato nga mo shortcut ta wala ta moagi sa tama nga proseso. Diri pag uli namo diri na maagi ingon ako sa pastor di na ko moagi didto kay mahadlok ko. Unya naabi mga bata ya diri ta agi bahalag layo basta kay safety ang atuang maagian. Amen. What's the lesson? Sometimes we want to be mo shortcut jud ta. Kana bang magdalit-dalita sa tong kinabuhi. Unya ang gusto sa Ginoo, dili na gusto niya nga mo shortcut ka sa imuhang kalampusan dayon. Pagkugi, paningkamot, muagi pa kag mga kalisdanan, muagi pa kag mga pagsulay, muagi pa kag mga problema apan diha ni ana mas malig-on ka sa imong kasinatian sa kinabuhi. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. No? Pagkabot na mo dito, nagunahunan ako unsay among sudanon, mingon tong pastor na ay kanding. Hala ka dira. Giihaw na mo, dili sila nag-ihaw sa kanding. Anyway, praise God for pito ka kan-ana na mo sa bukid. Salamat sa Ginoo kay pag uli na namo ingon tong pastor, salamat kayo sa blessing nga inyong gi-share sa mua. Balo mo kato mga sinina nga among gipanghatag yung clothing sa mato pero giilugan ras mga lumad. No, kanabang pormero ulaw pa sila. Tagtag na namo didto ingon ko sige linya para makadawat ang tanan. Linya mga mama makuha sa tag 5 ka t-shirt karon pag humana hala karambula na kanakuha naman tanan. Oh, wala pa pagtalikod namo kay nanguli nami kay motabok na sa Davao River, nag-inulugay na sila. No, usay ingana punta no.
Ina mong tapad ayaw shortcut sa kinabuhi. Amen? Kinahanglan ta mo undergo jud. No, sa ingon pa din kay kanay Pentecost man ni siya. Pentecost, what's that mean? Sabi dito, Pentecost mean 50th day. No, ika-50 ka adlaw. Gikan sa pagkabanhaw ni Hesus, pagka ika-50 ka adlaw, miabot kanila ang gahom nga gikan sa langit, and that is the Holy Spirit. Every believer nga modawat kay Jesus Christ nga naghinulsol sa iyang sala, makadawat sa Holy Spirit. No? Yung pa din ni Pentecost meaning 50th day in Greek commemorates the descent of the Holy Spirit upon the apostles and other followers of Jesus Christ as described in the book of Acts. Mao na itong gibasa karon. Mao ni nga katong panahon na napuno sila sa Holy Spirit and they have that fire nga musulti sa mensahe sa Dios, mga milagro, mga kaibulong ang butang, pero di na mga taong yaga-yagaon jud mga bashers. Kasi kung saan mag-post yung bersikulo sa Facebook, doon na dyan maingon, halaka, kung saan may ang gi-post niya? Bersikulo naman lagi ni, Bible verse naman lagi ni. I don't know kung nag-share mo mga Bible verse sa inyong Facebook. Amen? As I said, make it your mission field ang social media. Alam mo ba? Why? Karong panahon na, salamat na nga ito cellphone, pero sa lugar na mong giadtuan, walay signal. Sumuo ni karon, naka-ano man ni pastora, ingon mi nga dili sa ta mag-cellphone ato saning i-release atong mind sa mga social media nga maka-pressure nato for 3 days. Salamat sa Ginoo, no? Mao ni nga mao diay na ang Pentecost, ibig sabihin ika-50 ka adlaw. Now let's proceed. Doon ako upat ka butang i-share karon nga buntag dinhi, mga igsoon. Unang-una, let's continue muna. It's celebrated on the Sunday that falls 50 days after Easter. No, 50 ka adlaw human sa pagkabanhaw. This event marks the birth of the church. Mao ni ang pagsugod mga igsuon sa iglesia. Kay in the book of Matthew chapter 16, miingon si Peter, upon this rock I will build my church. Ang uban nagaingon, that's a Catholic church, that's a SDA church, that is a Baptist church, that is a Presbyterian church. No, wala giingon ito nga church. The church is ikaw ug ako. Ang simbahan nga isgutan sa Ginoo, ikaw ug ngano man, the Bible says that yourselves is the temple of God. Amen? Ang imong lawas, templo sa Dios. Ina imong tapad ampingi bayana. Amen. Ampingi na. No? Ayaw nag-abusari kay sa kalibutan kas alamang ta dinhi. Ampingi mong kalawasan. Mo ng Bible, this event marks the birth, mao ni ang pagkahimugso sa simbahan. Book of Acts, the beginning of church. At tanawon nganong nagsugod man dinhi ang church, and the beginning of church and the beginning of the Christian mission to the world. Mao ni ang atong mission karon, to share the gospel. Amen. Alat ubas na ara sa syudad mingon ta siguro ang tanan tawo na nakadungog nagpulong sa Ginoo or na-reach out na, pero doa adyo mga lugar di ay nga wala pa na-reach out, especially ang mga farm people. Alam mo ba, siguro karon na sila sa mga 9 million population, but many of them wala makadungog kay Jesus Christ. Apan kita uban nga makistuhanon, nagdebate na, nag-away na, bahin aning kapitulo, bahin aning relihiyon, bahin ang denomination, pero some people, they need to be heard mahitungod sa maayong balita. Akin sa may gamiton sa Ginoo. Ay mong tapad ikaw. Yes, kita kanang giingon diri, Christian mission to the world. Ang imong misyon sa imong mga anak, i-share ang pulong sa Ginoo kanila. Amen. Kaya naata sa atuang kaning group chat, kanang family care group, spend time with your family, praying for them. Tungod labi na habang bata pa sila, kaya kung dagko na sila, abroad na sila, or maminyo na po na sila. Why? Para makita nila that we the parents are good example to their Christian life. Amen? Mahimutang maayong panag-ingnan sa ilahang kistuhanong kinabuhi. Let's start with our family, praying together. Let me ask you a question this morning. How is your family? Nag-aampo ba mo together? Or muyaw-yaw lang ta, panahon na anay problema? Okay? You are the one can answer that question. Let's proceed. Number 1 point, sabay-sabay ito magbasa. God's plan.
Yes, that's the plan of God. God's plan for being glorified among the nation was to form the church. What the church means? Katong kinabuhi nimo kaniadto naa pa ka sa dautan, makasasala pa ka kaniadtong nagtuman ka sa imong gusto, kaniadtong you are the Lord of yourself, kaniadtong ang sala mo nagmaster sa imong kinabuhi karon, giluwas ka, gilamdagan ka, you are now the church. Kaya ingon ang Bible, let your light shine before men. Nga magdanag ang kahayag ni Kristo sa imong kinabuhi. Kaya kaniadto, midanag man siguro ka or nangit-ngit ka sa sala, pero karon nasa Kristo sa imong kinabuhi, midanag ang kahayag ni Kristo sa imong kinabuhi. Kaya sabi ng Bible, let your light shine, in imong tapad, mudanag ka. Amen? Asa man ta mudanag, panahon sa ngit-ngit. Nagbiyahe mi ngit-ngit pa jud kayo, mingaw pa ang dalan. Pag abot ito sa may boundary, sa lugar na to, kaya ingon ko, halaka, unsa naman yung dalanan eh. Pero anyway, look at this point number 1. In the book of Acts, ang mga punto din sa disciple, pag-iunis sa Christ nga, pabilin mo diri para madawat nila ang gahom. Unsa man ang gahom? The Holy Spirit. And why? Because to form the church, to build the church, ug ang church ingon dinhi, God's plan for being glorified among the nation at ibuk nasod was to form the church para mapmukna ang iglesia, ang simbahan. Amen. And that's it. Mao na kita karon. Mao na ingon dinhi, to understand this one, atong sabto ni siya, nagtapok sila mga disciple, usunod sa 50 ka adlaw unya dunay gahom gikan sa langit. What's that power from heaven? The Holy Spirit. Ikaw ug ako nga naa karon, we need to understand that the Holy Spirit lives in us. Amen? Pero usahay na ay kanta madunggan ako kanawang some of my friends says, unsa man ang imong kanta brad nga murag gibiyaan man ka sa Holy Spirit? No, ingon man Bible, He will be with us. No? And another one, look at this verse in the Bible. Sabay-sabay ta magabasa. Mag-ihap kamog 7 ka semana gikan sa adlaw nga maoy pagdala ninyo sa binangan nga uhay, nga halad nga gibayaw ang adlaw sunod sa adlaw nga ikapahulay. Ang adlaw human matapos ang ika-7 semana mao ang ika-50 ka adlaw, ug niining adlaw ihalad ninyo ang bag-ong halad nga kalanon ngadto sa Ginoo. You know what does it mean? First fruits. Kay mga farmer man mga Israelites, dunay nangutana kay pastora, kauban niya nga maestra, applicable ba sa tua ang first fruit? Unsa may first fruit nato nga dili maka-farmer? First sweldo. Unya pagkahayahay ana oy, tagaan ko ninyo first sweldo. 10,000, 20,000, 40,000 mulaag nami. No. Ingon mi, for us today is not applicable. Why? Because we are not farmer. No, ang ato ang gi-apply ang tithes ang 10%. Sa 1,000, pilay 10% diha. Let's use it for the mission work. Amen? Kabalo ba mo? Daghad pang sa ato ang grupo sa Mindanao Presbytery habang nagbiyahe padulong mi sa Iligan. Ingon ko, Lord, ang Cagayan de Oro City, ang among nagian ang Hinguog City, daghan pang mga lugar Ginoo, ang Butuan City, ang pastor ni give up na, wa nay pastor dito sa simbahan. Mingon na lang pastor nga, pamalhin na mo iyong ko, Lord, nasakitan ko na minaw ba? Why? They need church pastor. Karon usahay, doon na din hinato, mahadlok mo pastor kay basib nga pas mo. Amen? Pero believe me, sa Surigao City, nag-add to me, katong pastor. This is a good testimony. Nag-eskwela sa Bible School, menu na siya. Giingnan siya sa iyang amigo nga pastor, pag-eskwela niya, kung gipakaon sa Ginoo ang mga langgam, pakaunon sa Ginoo ang imong mga anak. And you know what happened? All of iyang daughter, puro mababae, hindi mo malaging profesional. Anong mahadlok man ka mga lagad sa Ginoo? Amen? What's the point? God will provide our needs. Still as you are walking with His will, still as you are obeying His command, the Lord will provide your needs.
Amen. And if you liko-liko sa kaman sa Ginoo, magduha-duha ka, the Lord will discipline you because God loves you so much. Bunalan ka sa Ginoo. Dili bunal para pahawaon ka. Bunal to correct you. Bunal to inline your heart, to align to the heart of God. Amen. No, mao nang verse 16, ang adlaw human matapos is about Pentecost. Sa ika-50 ka adlaw, daghan kayo ng istorya, kay daghan mag-celebration ng mga Israelites. And then, nahitabo ni siya kaning during the celebration of mga fiesta, Feast of Pentecost, Feast of Passover. You know the Passover means? From death to life. Ang mga Israelites, one night, usa ka adlaw ni ana, habang ang mga Egyptians na-slave ang mga Israelites sa Egypt for the last day of their life, ingon ang Ginoo ang Moses, kinahanglan mag-ihaw mog nating karniro ug ang dugo sa karniro ibutang niyo sa inyong doorpost. Kay nganuman kanang gabi una, the angel of death magsuroy-suroy, unya ang kamagulangang anak ng lalaki mamatay. Ang mga Israelites, nagtuman sila sa sugo sa Ginoo, gibutangan nila blood of the lamb, ang ilang mga panimalay, na represent the blood of Christ. Unya, sa gabi na, misuloy ng anghel sa Ginoo, nangamatay ang mga kamagulang anak sa mga Egyptians. What does it mean? That's how God executes His judgment. Ang tao nga di mo tuo sa Ginoo, kinahanglan jud manubag sa Ginoo. Ang naimong tapad, you are blessed by God. That's Passover. No? Let's proceed to this verse. Verse 17, sabay-sabay magbasa. Pagdala ka mo gikan sa inyong mga puloy-anan ug duha ka buok pan aron inyong ibayaw, usa ka gantang sa labing maayong harina ang gamiton sa paghimo sa pan ug lutuon kini nga may patubo ingon nga unang abot alang sa Ginoo. What's ibayaw? Ihalad. I-offer sa Ginoo. Did you offer your heart to God? Amen? When you say you offer your heart to God, did you align your will to the will of God? Imo habang gituman na karon ang kabubuton sa Dios diya sa imong kinabuhi, nga mahimo kang missionary sa uban, nga musangyaw ka sa pulong sa Ginoo, nga mutuman ka sa Ginoo, even in the hardship of your life, mutuman ka og mga lagad ka sa Ginoo. Palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Amen. So, now, ito sa bukid, na naipito ka kasimbahan, ang utana ko, what's the difference now that in your area, doon na 7 churches, kung sa may kalahian kaniadto, lahi na pastor, kay medyo linaw na jud in terms pag-alagad sa Ginoo. No? Ang hana na igsuon, pag di ka mga lagad sa Ginoo, lisod kayong kinabuhi sa kalibutan. Apildi ka sa mga pagsulay. Apan kung mga lakad ka sa Ginoo, hinay mong tapad, madaugon jud ka. Amen. Another one, verse 18, uban sa pan, paghalad usab, kamug mga halad nga, sunugon, alang sa Ginoo. 7 ka nating karniro nga walay tatsa, nga tagsa katuig ang kagulangon. Usa ka nating baka, nga laki ug duha kalaking karniro. Tiaw mo na, sa unang panahon sa pagsimba nila, kinahanglan sila daghang mga hayop. Patyon, ihalad sa Ginoo, kaya the final sacrifice in the Bible context, si Jesus Christ. Siya'y final sacrifice. Kaya nga naman, sa dihang nakita sa Diyos, nga sige halad ang mga katawhan niya, ang mga Israelita, sige halad, damor po sila, makasala. Their cycle is one, makasala sila, maginultol sila, maghalad sila. And then the last thing nga gibuhat sa Dios mauna, nagpadala siya iyang bugtong anak. The last sacrifice nga mao ang gihalad sa krus sa Kalbaryo, si Jesus mao ang katapusan para bayaran ang imong sala. Para bayaran ang ato ang mga kasalanan. Para mahimot ang gawas nun, gikan sa gahom sa sala, gikan sa gahom sa tanas, aron mahimo kang gawas nun karon nga mga lagad sa Ginoo. Pangutana karon, imo bang gihalad imong kinabuhi sa Ginoo? Amen? Ikaw rin makatubagan na igsoon. If you really offer, gi-offer na nimo imong kinabuhi sa Ginoo. Kung gi-offer na nimo, padayon nga mga lagad sa Ginoo. Kung doon na ipagsulay, nga murag naluya na ka, murag muristansa na ka sa Ginoo, let me encourage you this morning, padayon nga mga lagad sa Ginoo. Why? Because your life mo namang gihalad sa Ginoo, diha kasulayan. Kung dunay mga problema, kung dunay mga testing, kung dunay mga struggle, dunay mga bagyo sa kinabuhi, mo na pagsulay sa imuhang pag-alagad sa Ginoo.
Ang punto is that kinahanglan ka mulahutay. Tingnan mong tapad lahutay sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Lahutay igsuon. Another one, ikaduha. Ihalad kini, verse 18, ihalad kini uban sa halad nga uhay ug sa halad nga ilimnon ingon nga humot nga mga halad alang sa Ginoo. That's what in the Old Testament times, no? And then ikaduha, verse 19, paghalad usab kamo usa kalaking kanding ingon nga halad tungod sa sala. Kung makasala sila, unsa ilang ihalad? Kanding. Ug duha kanating karniro nga laki nga usa ka tuig ang kagulangon ingon nga halad sa pagpeace. No, mo ni usahay last graduation ni Pastora Queen Ann. Ano sa ganito? Huwebes, no? This missionary nanawag sa mua kay pakaunon mi siguro peace offering siguro to. Nari kimchi. Yung ko na okay naman ta, wala naman tayo problema. Ang uli lang mi kay among anak diri bisan makaon ba kay paniud to naman gud to. Sometimes tunay tao nga ang ilang peace offering pakaunon ka. Amen. Sometimes regaluhon ka. Unsa imong buhaton? Gustuhanon naman ka, dawata na siya. Unya pagpasaylo pod. Amen. Unya para last word pakigdait aron nga naman malinawon ang imong kinabuhi. Okay? Now, let's proceed. Verse 20, ibayaw usab kini sa pari at tubangan sa Ginoo uban sa pan nga gikan sa unang abot balaan kini alang sa Ginoo ug iya kini sa pari. Nagpista sa among bukid katong Mayo 20. Kada abot na ko dito makadungog ko pagputol ana sa ulo mingon dayon ng mga silingan para ni sa pari. Nakadungog naman na mista mo. Pero kitang Kristohanon ha, kada adlaw pista, I mean Thanksgiving kay Lord. That's our celebration, Thanksgiving. No? Kada adlaw ta magpasalamat sa Ginoo. Kaya nga naman, pag mata nimo, that's a blessing from the Lord. When you go to the hospital, believe me, daghan taon dito wala ka mata. Daghan na disgrasya. Daghan na nga unsa man. Pero ikaw, nagtagaan sa Ginoo chance, that's a Thanksgiving day. Every day. Kaya yun ang Bible, give thanks in all circumstances. Pasalamati ang Ginoo sa imong kinabuhi karong adlaw. Pasalamati ang Ginoo sa problema maabot sa imong kinabuhi. Amen. Hindi mo tapad, you are blessed by God. Another one, verse 21. Sa maong adlaw, gayud isangyaw ninyo kini og paghimo kamo balaang panagtigom ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. Tulumanon kini nga walay katapusan alang kaninyo ug sa tanan ninyong mga kaliwatan bisan asa kamo this is the command of God during those times sa mga Israelita. And then ikaduha nga basa sabay-sabay nga punto sabay-sabay nga basa. The scope of God's plan is all the nation. Ang kanang plano sa Dios nga kaluwasan pagbagsangyaw sa mga balita di lang para sa mga taga Davao City. Di lang para sa mga taga Koreans. No? Di lamang para pag yung tag-scope ka ng tibuok kadakuon. Imong padin, the scope of God's plan is all the nation. Nga naman, ang Bible lagay ngon, ang tanan nga namuyo sa kalibutan nga tao nakasala at tubangan sa Dios. Muna ang tao naningkamot mabuhat og maayo, mabuhat og relihiyon, prinsipyo, pero dili niya makayang ma-reach ang Ginoo. Nga naman, ang Ginoo balaan ang tao makasala. Mao na ang tao kutob ra gyud diha, di niya makabot unsa gibuhat sa Ginoo, gipadala niya yang bugtong anak. Para ngano man dili ang tao mo reach out, ang Ginoo mo reach out nato. Gibiyaan niya ang langit tungod kay ngano man gusto niya nga ikaw ug ako makabaton og gugma, makabaton og kaluwasan, makabaton og kapasayloan, makabaton og kalinaw sa kinabuhi, makabaton og eternal life diha kay Jesus Christ. Look at that. The scope of God's plan is all the nation. Amen. Mao na ingon ang book of Acts chapter 1 verse 8, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth, sa katapos sa kalibutan kinahanglan isangyaw ang pulong sa Ginoo. Kumusta man ang imuhang pagka Kristohanon, nagasangyaw ba ka sa pulong sa Ginoo? Look at this verse. Gipadayag sabay-sabay magbasa. Nag-awit sila bag-ong awit.
takos ka sa pagkuha sa linukot, sa basahon, o sa pagtangtang sa mga silyo ni ini. Kay gipatay ka o pinaagi sa imong dugo. Gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. Gikan sa tanang banay, pinulungan, katawhan o kanasuran. Grabe ng word nga giingon dira. Gikan sa tanang banay atong mga kagikanan ba? Kana ba itong mga reunion? Importante na mo apil mo kay basin og ang inyuhang giplanuhan ni panguyaban inyo day parente. Napagabot dito, hala. Way back 2012, even there in Cotabato, nag-apil ko sa ilan ni pastorang pamilya, nag-reunion dito. Naagyo din nag-ingon, parente man dito. No, ingana ba? Pero sa unang panahon magod, wala pa kay ingana, pero look at this ha. Nag-awit sila bag-ong awit, takus ka sa pagkuha sa linukot nga basahon. Kanino na-isgot kini bahin kay Jesus Christ. Ug sa pagtangtang sa mga silyo ni ini, kay gipatay ka ug pinaagi sa imong dugo. Gitubos mo ang katawhan alang sa Dios. No? Giluwas ni Jesus ang katawhan alang, no matter what. You are Korean, you are American, you are Pinoy, you are tribu, matigsalog, blaan, sa pamandiha. Daghan kaayo, no? Pero tananta, ingon sa Bible, gitubos ta, pinaagi sa dugo ni Jesus. Naibata mi anhi diri, katong Friday, akong giingnan siya. Dong, ang atong Ginoo wala namatay sa relihiyon. Wapod siya nagbugnag relihiyon. Kaya doon ay mga relihiyon karon, pero grabe kaayo kakurap. Leaders, kurap. Naghihimo ng Ginoo sa mga tao. Ingon ko siya, Dong, ang Ginoong Isus, namatay siya para sa atong mga sala. Nung siya mauday, Pastor, oh, yes, of course. The Bible says, kaya mauna ang Book of Revelation nagaingon, let's quote this one, tanang katauhan, what's the point? Aron ang tanang tao sa kalibutan, masayod nga ang pagkamatay ni Jesus, ang dugo ni Jesus, mao'y naghugas sa atong mga sala. Amen. Doon ay kanta, an old hymn song, duol kang Jesus, aron mahinlo ka sa bililhon niya nga dugo. Sa kanta, mahinlo ka sa bililhon nga dugo. Without shedding of blood, kung walay dugo ni Jesus, walay kapasayloan ang atong mga sala. Pasabot, dili ta maluwas. Pasabot, maimperno ta. Wala tay eternal life with God in heaven. Mauna nga inay mong tapad, you are blessed by God. Ing na siya, apil ka sa gipakamatyan ni Jesus. Amen? Hallelujah, praise God. Another one. Ikatulong nga punto, sabay-sabay na magabasa. Yes, Holy Spirit. What's the Holy Spirit? Who is the Holy Spirit? It's not only the fourth, but the third person of Trinity. Kita nga Kristohano nagtuuta. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. One God in three person. Amen. And now, tungod kay wala naman si Jesus Christ naman sa langit, the Holy Spirit is now living in us. Mauna, pag di ka magbasa, pag di ka magsimba, murag na akay madunggan nga, makonsensya ka. Nabay nga na? Murag hawang ang imong kasing-kasing kung dili ka makasimba sa Dios. Amen? Unya ang yawa, malipay ni anak, kay nganuman, ikaw ang gitarget sa kaaway, ayaw nagsimba, ayaw nagampu, ayaw nagdayeg, pero ang Espiritu sa Dios mag-uol diha sa imong kasing-kasing. No? Mao niingon diri, power for fulfilling God's plan is His whole. Dili na makabuhat sa buluhaton kung wala Holy Spirit. Kaya nga naman, kung nabuhat ka sa buluhaton nga by your own strength, by your own power, that is panghambog sa imong kaugalingon. Oh, salamat sa Ginoo. Look at this verse. Sabay-sabay magbasa. Og ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios, diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Nagkalisod na ang kalibutan. Summer na summer ha, nagbaha sa Maguindanao, landslide, grabing baha, kasakit, kagutom, kamatay. Pero look at this verse. Og ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo. Did you ever ask a question? Kanusta ba nako gipasubo ang Espiritu Santo?
Panahon nga ikaw ang nagampo sa Ginoo. Panahon nga ikaw na magdayeg sa Ginoo. Panahon nga ikaw wala na mubasa sa pulong sa Ginoo. Masubo na. You are, let me go back to this academic term. Masteral, PhD, secular subject, puno kayo kag kahibalo, pero kung wala kay pulong sa Ginoo, masubo ang Holy Spirit nga naa nimo. Mura ko nagtanom, kinahanglan nimo na siya i-fertilize, ampingan at timanon para malipay. Look at this, ha? Ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang Espiritu mao ang patik. Saan ang patik? Silyo. Gisilyuhan ka sa Dios, meaning ang nagpanag-iya sa imong kinabuhi dili ang yawa. Meaning ang nagpanag-iya sa imong kinabuhi ang Dios. Mubalik man si Jesus, pagbalik niya na ang Holy Spirit kanimo, pasabot ikaw iya sa Dios. Amen. Unya ingon diri, ayaw pasuba ang Espiritu sa Dios, Santo, kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios, diha kaninyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Did you ever ask question? Kung may panahon sa imong kinabuhi nga wa ka ba kabalo nga nasubo na ang Holy Spirit nga naa nimo, kay ngano man wa na ka nagbasag Bible, wala na kay memory verse. Amen. Unya maka-memory verse lang ka kung mahadlok na ka. Parang naa ka sa ngit-kit nga dala ni ikaw ra usa. Na makaingon kag the Lord is my shepherd. John 3:16. No? Nakulbaan na ka. Na diha pa lang ka nakahinumdum og naman day koy Ginoo. Unya nakadugdag kag makikik mga aswa mo sa padiha. No? Dito sa bukid, sa first na among gimisyonan, mingon ang mga tao, pastor, kanang dakong kahoy diha, na agta diha. Di minduol ko dito, kaya human namin nagmisyon, ingon ko, kung naa ka, pakita daw ko niyang naong be. Bitaw, kumizara niya. Wala, madyo kita, pero mga tao, na siya madunggan. Pag muagi ang sapa, na mo sampal sa tubig. Wapuha ni makita, pudkuhan ni, no? Pero kanay daw kitang nangandoy makita, dita kita. Pero ito mga tao daw nga, wala nangandoy, makita daw sila. Naana sila, atong gitawag ng mga fallen angel, maunay magsamok-samok nimo. Maunay maghadlok nimo. Maunay mo tintal nimo. Maunay mo buhat og dili maayo para ikaw mapalayo sa pag-alagad sa Dios. Amen? Sa una, way back 2005 sa church, home church po to siya. Mukait lag-agas ang shower. Pak! Unya, ang pultahan mabundak. Pak! Naamag yun siguro hindi parihan nato diri. Nangaon mi. Ingon ang silingan. Brad, nakaduo mo hilak diha. Masama ni crying in the spirit. Wala man. Pero you know what? Naan ay mga fallen angel. Mga demonyo na sila. Kaya kinahanglan ta og power from heaven. And what's the power? The Holy Spirit. The Bible says, greater is He who is in me than that is in the world. The Holy Spirit, mo nang di na kumuto ng Kristohanon kung mamayawaan pa na siya. Kana siya dili na Kristohanon. Ang tinuod na Kristohanon, dili na mademon possess. I have heard dito sa usa ka buluhaton na ay demon possess. Kristohanon makahaning I believe dili na Kristohanon ni siya. Kinahanglan siya og deliverance, kinahanglan siya og power of Jesus, Holy Spirit ing anuman. Kung Kristohanon ka, puy-an man ka sa Espiritu Santo. Og dili na ka madaog-daog pa sa yawa. Amen. Ang naimong tapad, power man day ka. Amen? And then, Luke chapter 11 verse 13, sabay-sabay na magbasa. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atuwa sa langit, nga muhatag sa Espiritu Santo kanila, nga mangayo kaniya. Did you ever ask the Holy Spirit, God the Father, about the Holy Spirit? Pangayo ay mo ng Bible, ha? Kita mga amahan usahay, labi na itong mga nagdagmay pa, malagot yun ta kay, labi nagdaghan sila, away diri, usahay, we want peace. No? Pero pag manang uban usahay, mas okay na sila sa trabaho kay peaceful man, may bata. Pag uli sa balay, banha kayo, away mga anak, hinilakay diri. Well, that's normal. No? Kaya kung di na po na mag-away sila, sige ragduko sila,
maybe there's something wrong sa ilang pagtubo. Okay? Pero look at this ha. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Mao ni nga this is a good example how generous our God the Father in heaven. Pangayo sa Ginoo. Amen? Don't expect something from other people but expect something great from God. And ask the Lord, Lord, tagahay ba ko Ginoo? Kaya palaway na ko nila. I mean, that's a very nice word. Pangayo. No? Pangayo sa Ginoo. I don't know kung nakinumdum sa mga istorya. Kung naaman ni pastora sa bukid, nag-mission po ta, karon nag-ampo ko habang nasa kami habal-habal, motor ba? Yung Lord, nung ta Ginoo na ay di mong hikapon, Lord, nga makarest me. Naagyo yung nag-chat kay pastora nga, pastora, gusto mo mag-hotel? Kay bayad naman gud ni. Nga tumi. Kay libre naman ha, bayad na gud, libre na gud na. Haya-haya, uy. Amen? So karon nahaligo na mi dito, na sa 7th floor, nindot kayo. Pastora, pwede yung maligo swimming pool. Aligo na mi dito. Naa dito yung waiter namin, upat naman kabuok. Upat kabuokan soft drinks kanang 4 seasons pa na siya. Yeah. Sir, nanay yung drinks. Ingon mi, wa man mi nag-order. Ano, sir? Upat man ni kabuok, upat mo kabuok, upat ni kabuok. Inyuhag ni sir ba? Di, kami, habang naligo mi, okay. Atuag yun kinsa kay, among hunahunaan naagyo tao gigamit sa Ginoo. Giabihan pa jud. Sir, inyo ginag-inom na sa mga batang duha, ginom-inom na. Karon may abot man ang tag-iya. Pingon na tag-iya. Ma'am, inyo lagi giinom ang soft drinks. Ingon kumaol lagi na akong giingon, ma'am ba? Katong waiter man gud gigipugos sa mo nga amuag gyud daw to ba? Inyo ha daw ni sir. Ingon may gani kibutan putong tag-iya ba? Ingon may amon na lang nabayaran ma'am kay giinom na sa mga anak. Nawaw mali kayo ba? What I mean, when you ask something to God, don't doubt. Kung mangayo ka sa Ginoo, ayaw duha-duha. Kung wala kay balay, pangayo sa Ginoo. Amen? Believe me, kung wala kay trabaho, naglibog ka, pangayo sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Ginoo manggito. But, pagbantay kay basin sa imo pangayo karon, ihatag sa Ginoo, mahimo kang garboso. Mahimo kang mapahitason. Unya karon, kay naan naman, makalimot na ka mga lagad sa Ginoo. Karon, kay hayahay naman imong kahimtang, di naman kalistaran imong kalaban, di na ka mga lagad sa Ginoo. Ina imong tapad pagbantay baya. Amen? Palakpakan ng Ginoo, praise God. And then lastly, John 14 verse 16 to 17. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kinsa man nga magtatabang? The Holy Spirit. Yes. Mo ni nga ayo mo kahadlok sa mga istorya-istorya. Ako daghan ako nakatugbukid niya na naa diri pastor, naa diri aswang pastor, naa diri ngani. Kung ihatag ni sa pang yuta siguro ni. Pero anyway, di man mayatong tumong na mission matong tumong. Okay? Verse 17, sabay-sabay tong basa. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makita o makaila kaniya. Apan kamo makaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. The Holy Spirit lives in us. Amen. Akong pangutana karon, nalipay ba ang Holy Spirit diha kaninyo? Nalipay pa ang Holy Spirit diha sa imong kinabuhi? Panahon sa Lunes, panahon sa Martes, nagabasa batag Bible. Nagadayeg ba ka sa Ginoo? Or Domingo lang? Basin Domingo lang, malipay ang Holy Spirit. Kaya ingon ang Bible diri, mag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Amen. Ito palakpakan ng Ginoo. Hallelujah. Di ka malipay ana, ang Espiritu Santo mag-uban nato. Another one. Kang upat, sabay-sabay ito magbasa. The goal of God's plan is that He will be glorified among the nation. Ang tumong o plano sa Dios nga mahimaya siya sa tibuok nasod. Pasabot ani tanan nga mga believers, tanan nga mga churches, tanan nga mga Kristohanon nga mahimaya ang Ginoo. Kay nga naman atong sabton nga naa nato ang Holy Spirit.
Unya kung ang Holy Spirit karon naani mo nalipay sa imong kinabuhi kay anuman panahon sa imong kalisdanan, nagdaig ka sa Ginoo, panahon sa pagsulay, nagdaig ka sa Ginoo, panahon sa trials or panahon sa kaning pit-o sa imong kinabuhi, nangalagad ka sa Ginoo, panalanginan ka sa Ginoo ug ang God the Father ingon pa diri mahimaya siya. Pasabot malipay siya sa imong kinabuhi. Amen. Let me ask you a question this morning. Kumusta ang Holy Spirit sa imong kinabuhi? The only one can answer is you. Panahon sa Lunes, pagka Domingo ra balaan, no? Magbantay ta aning sakit nga nervous sa batikos, dili na pud na bago. Sintus yasus. Kanang sin, sakit ba? Kay ang sakit manggod, kanang sala manggod, mura nag-COVID, sa ng COVID. Mutakod. Kunya di lang mutakod, mupatay. Mupatay na sa imong relasyon sa Ginoo. Kung magpabilin kang ngagapos or naa gigunitan sa sintosiosis, sala, dili jud ka mahimong madaugon sa imong kistuhanong kinabuhi. Ina imong tapad pagbantay baya. Look at this last verse. Okay, sabay-sabay ta magbasa. Pilipos 2:19-20. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Kinsa man siya? Dili ni taga airport nga tong napiso ron. Kay ang iyang pangalan sa iyang telebisyon, the name above all name. But kani nga ngalan ni Jesus Christ. Amen? Sa ingon diha, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. And verse 10 sabi ng Bible, ug ang tanan magsangyaw nga si Kristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios. Pangutana karon, nagsangyaw na ba ka? In your work, that is your mission field. In your study, while you're studying, that is your mission field. Verse 11 is very clear. Ang tanan magsangyaw nga si Kristo, Jesucristo mao ang Ginoo. Nagsangyaw na ba ka? Sangyawan ba niyo imong bana, imong anak, imong parente, imong silingan, imo bang gisangyawan? The only one can answer is you. I hope and pray imo silang gisangyawan. Amen. No, pero we will end with this conclusion. Ang katuyuan sa Dios sa Pentecostes o Pentecost mao ang pagsangkap sa iyang simbahan sa gamhanang gahom sa balaang espiritu aron kita mahimong iyang mga saksi sa tanang kanasuran. Mahimutang magmisyon. Mauna kita sa church kada Domingo, gidasig ta, gi-equip ta para mahimutang missionary. Amen? Mauna akong ginabalik-balik kaninyo, doon ako'y nakaila nga usa ka tao, missionary siya, pioneer. Ingon siya, ngutana ko siya, how could you believe kibuloy nga owner of the earth ang tag-iya sa among kalag? Ang iyang ingon lang sa kuha, just listen to his preaching every now and then. Yung grabe ni mga pariner, no? Nadali man yun sila. Pero anyway, I hope and pray nga ang Holy Spirit nga naa nato atong lipayon sa kanunay. Ayaw pasuluba ang Holy Spirit nga naa kanimo. Sabi nga ni Apostle Paul, be filled with the Holy Spirit. Pagpuno sa Espiritu. How could you fill with the Holy Spirit? Read the Bible. Why? Because this is the spiritual food. Dili ka mapuno kung dili ka magbasa. Mao man ni ang spiritual food nato. Kung dili ka magbasa, dili ka mapuno. Pasabot pareha na sa mga kaon ta. Dili ka busog. Kung dili ka mokaon, ay pa ingon busog nako pero makikikaon. Niya paguli sa balay, high blood na ka. Why should an? Nagikan ka na birthday.